Magandang gabi mga ka-VVS and welcome back sa Voice and Vision Stories. Minsan may mga kwentong na hindi mo lang kinukwento pero yung nararamdaman mo yung sakit at yung takot. So kumbaga overwhelming siya na parang gusto mong umiyak. Not for yourself but para doon sa taong nakaranas ng masamang pangyayari. So ngayong gabi, ito yung kwento na ganun na babalikan natin. Ito yung kwento na nangyari sa Hollywood, hindi naman dito sa Pilipinas. At ito ay tungkol sa starlet sa Hollywood na tinawag na Black Dahlia. Sa totoo lang, matagal lang naka-line up itong story na to na hindi ko ma-deliver kaagad. Kasi sobrang nakakapangalabot yung nangyari sa kanya. Kaya with this, samahan niyo ako na alamin or marinig yung kanyang story. Ang kanyang pangalan ay Elizabeth Short, isa siyang dalaga na mula sa Massachusetts na may pusong puno ng pag-asa. Si Elizabeth, based sa research dun sa story niya, ay gustong maging Hollywood star. So, from Massachusetts, bumiyahe siya to California, which would take you 10 to 14 days via car kasi wala pang interstate highways back then. And kapag train naman, 3 to 4 days. And kapag plane, 15 to 20 hours daw. Hindi lang nabanggit kung paano siya bumiyahe. Pero isipin nyo, isang dalaga bumiyahe from very, very far just to reach her dreams na maging Hollywood starlet. Of course, pag bumabiyahe ka, pumupunta ka sa isang unfamiliar place, tas lively place pa, iba yung cost of living. Meron siyang budget, syempre. Or any one of us kapag nagbabiyahe, di ba? May budget tayo. Yung budget na yun would suffice us for a period of time. Diba? Unless na anak ka ng mayaman, na merong sumusuporta sa'yo on a monthly basis or on a daily basis, basta may suporta kang financial sa parents mo, diba? But in her case, I do believe na hindi ganon. Kasi nag-waitressing siya. Just like dun sa mga napapanood nating common movies wherein yung isang aspiring actor would want to be part ng Hollywood, diba? Ang usual stepping stone is pagiging waiter or waitresses. So, ganun direction din yung tinahak ni Elizabeth. Aside doon sa pag-waitressing niya, during her breaks, probably nag-audition siya to be part of a play or a movie or even be an extra, di ba? With that, dahil yun yung dream mo to be part of Hollywood, syempre, meron kang favorite kind of movies. Based sa mga kwento, ang movies or kind of movies na gusto ni Elizabeth is yung mga mystery movies. So, sinasabi ng mga nakasalamuha niya or nakakita sa kanya na it's like a premonition para sa kanya. Kasi yung naging ending niya is a mystery case nga sa ngayon. 'Di ba? So, mahilig tayo sa mystery. Or ako na lang, mahilig tayo sa mystery movies or mystery stories. Does it mean ba na ganun magiging ending ko? Well, definitely, I hope not. 'Di ba? I'm not saying definitely not, but I hope not. 'Di ba? But, yun lang. Of course, that time, that was 1940s. Mga beliefs, superstitious, ganyan. So, it was mentioned na it was like a premonition for her. So, aside dun sa pagkakilala sa kanya na siya yung dalaga na mula Massachusetts to California, na gustong makamit yung kanyang pangarap na magiging Hollywood starlet, pagiging waitress, and yung favorite kind of movie niya na mystery movies, she was also known to be na mahilig makipag-date sa sundalo. At kung minsan nga daw, ay naglalakbay siya mag-isa sa iba't ibang city. So, traveling from one city to another. But then, she's known daw na lagi nakangiti, maganda siya. That's how she was described. Maganda siya, nakangiti, masayahin, pero they feel that she was a lonely person. By the way guys, that time was 1940. So katatapos lang nito ng World War II and Great Depression. So just imagine the environment, the scenario or the situation back then. So probably recovering pa sa ganung kind of pamumuhay, kaya meron pa siyang ganung nafe-feel. And aside doon, lagi siyang nakaitim. Kaya siya tinawag na Black Dahlia na case. Yun lang, dahil lagi siyang nakaitim. And there's this popular movie known back then that is titled Blue Dahlia. So, in-associate na lang na yung crime is Black Dahlia. Sa pagkakilala kay Elizabeth, she is a loner na gustong maging Hollywood starlet. And the case is Black Dahlia because of her wearing the black clothes.
Mga ka-VVS, narito ang ating babala. So, ang mga susunod na detalye ay hindi ka nais-nais talaga at lubhang sensitibo. Kaya kung hindi nyo kayang makarinig ng ganito, pwede nyo tong skip. So, noong January 15, 1947, natagpuan ang katawan ni Elizabeth Short sa isang bakanteng lote sa Los Angeles, kung saan niya mismong gustong sumikat. Well, grabe, nakakalungkot lang, dito pa niya naranasan yung pinakamalaking bangungot. So, hindi lang siya basta pinatay mga ka-VVS. Ang katawan niya ay parang pinaglaruan. Alam niyo ba na hiniwa siya sa dalawa? As in, sa gitna mismo ng tiyan niya. So, tanong ninyo, ano nangyari sa mga organs? Well, based sa description, ang sinasabi ay maingat naman daw inalis. Pero kahit na sobrang grabe talaga, nakakapangilabot at nakakatakot nung time na yun, di ba? So, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng tao ang kayang gumawa nito. At alam nyo pa, bukod doon sa paghati sa kanyang katawan, yung kanyang bibig, pinagkainteresan din yung kanyang bibig. Alam mo bang ginilitan ito at ginawang parang glass glow smile? Yung nakangisi ba? So, sobrang nakakilabot. Hindi ko talaga ma-imagine kung anong klaseng tao ang kayang gumawa nito na para siyang manika na sinira. Bakit ganun? At alam niyo ba kung ano talagang naging reaction ko? Is bakit? Bakit gusto ng killer na gawin ito na para ba siyang art piece? Parang isang malaking canvas, si Elizabeth Short, at ipinakita doon kung gaano kasamang tao siya. I mean, hindi si Elizabeth Short, pero yung killer, 'di ba? Sobrang nakakakilabot at of course, nakakalungkot sa part naman ni Elizabeth Short. As in, sobra. Well, sa gitna ng lahat ng gulo, may isang pangalan na lumutang, si Dr. George Holdell. Well, napaka-creepy yun nung name, diba? So, isa siyang doktor, isang respetadong tao noon. Pero, ang kanyang anak mismo ay nagsabi na meron tong madilim na sikreto. Si Dr. Holdell, yung kanyang ama. So, para siyang Jekyll and Hyde, no? So, sa labas, mabait. Sa loob naman ay halimaw. Very sounds familiar dito sa Pilipinas na yung anak nagsabi ng something laban dun sa tatay. So, dinescribe ni Holdell na ang bahay niya, yung Soden House, ay mismong nakakatakot. Well, ang disenyo niya is parang isang templo para sa kasamaan. So kung maririnig nyo yung mga lumang surveillance records ng police, ito yung sinabi nung anak ni Dr. Holdell. Ang sabi niya is, sa tingin ko, siya ang pumatay sa Black Dahlia. Hindi na nila kailanman hahanapin ng killer. Grabe, di ba? So inamin nung anak niya, o hindi naman inamin, well, nagbitaw siya na salita na sa tingin niya, si Dr. Holdell na ang kanyang ama ang pumatay kay Black Dahlia. So, anong klaseng tao ang naglalabas ng ganitong klaseng linya? Very sounds familiar. Bahala na kayo kung sino isipin nyo, pero very sounds familiar. Anyway, hindi ko talaga maintindihan bakit nagkaroon ng ganitong klaseng tao. May kakayahan naman siya, pero bakit niya ginamit sa kasamaan? Pwede siyang manggamot doktor siya. So, alam mo yun, nakakadurog lang ng puso. At ang sakit talaga sa isipan, di ba? Ang sakit sa bangs, yun. Ang kaso ng Black Dahlia ay nananatiling unsolved hanggang ngayon. So, ang kwento niya ay isang paalala na sa likod ng Hollywood glamour, may isang madilim na katotohanan na nagtatago. So, ang kanyang pagkatao ay actually nakalimutan na. At ang natira na lang ay ang pangalang Black Dahlia. Sobrang nakakalungkot. At, of course, yung isang nakakapanindig balahibong krimen. Kaya naman mga ka-VVS, iniiwanan ko kayo sa isang tanong na sa tingin nyo, sino ang pumatay kay Elizabeth Short? Well, isa lang naman yung nabanggit ko, but if you're going to do research, baka meron pa kayong makita na possible suspect sa krimen. So, ang kaso niya ay still bukas, nananatiling bukas, at ang kanyang kwento ay nananatiling isang lihim na nakasulat sa dugod sa mga kalsada ng Los Angeles. At dahil dyan, ang tanging magagawa natin ay of course, ipagdasal ang kanyang kaluluwa.
Maraming salamat sa pakikinig mga ka-VVS, at if ever na meron kayong gustong story na i-share or gusto nyong ipa-research sa amin na story, the true crime story or unsolved stories or anything under the sun, please comment down below. And please continue sharing and liking, and if hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe. Ako po si Miss V, dito po sa Voice and Vision Stories. Paalam!